pagpapala. Sa iyong pagsambay, mayroong himala. Sa iyong pagsambay, gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagan, sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay ng matatoy, tagumpay na walang kumpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Great day everybody. Welcome to Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Kamusta po kayo? Aming mga kapamilya, sa mga taga-suporta ng programang ito, ang Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Isa pong magandang Saturday evening sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nandirito na naman sa isa na namang live session na ating gagawin ngayong gabing ito. And we would like to greet everybody a pleasant and a great evening to all of you from the Philippines to your places all over the world. Isa pong magandang araw sa inyong lahat. And before we proceed and read the comments down the comment section below, ay babati na sa atin si Dad Elmer. Magandang gabi mga kasamba Pilipinas. Tayo ay nagpapatuloy sa mga bagay na iniatang sa atin ng Panginoon. We are continuously contending for the call and destiny of our beloved nation. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating online station ng Samba Pilipinas, dito po sa programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, sapagkat tayo po ay naniniwala na meron pong role ang ating bayan, meron po tayong ginagampan ng function at papel upang tayo ay makiambag sa nangyayaring pagkilos at paggalaw ng Diyos sa buong mundo, sa kanyang simbahan,
Of course, may nangyayari mga kasamba Pilipinas sa mga pangyayari sa buong mundo na ito ay naka-align base sa fulfillment ng ultimate prophecy ng banal na kasulatan, wars and rumors of wars, at of course, mga famine and marami pang iba na nagaganap sa sanlibutan. May nagaganap sa bayang Israel. Subalit, meron din naman nagaganap sa kanyang simbahan at tayo ay bahagi ng kanyang simbahan. Kaya naman tayo ay patuloy na nakikialign, nakikiambag at nakikitoka sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. We are contributing sa lahat ng ating ginagawa sa ating pagla-live. Ay alam natin na we are continuously building an atmosphere for the Lord God to continuously move to our beloved nation and fulfill all the glorious words spoken of our nation. Kaya dito sa ating programa, samahan niyo po kaming muli, mga kasamba Pilipinas, sa loob ng 1 oras na patuloy na magkakaroon tayo ng mga updates sa nangyayaring pag-iimprenta ng tunay na pagsamba, wherein alam natin na tayo ay nakatanggap ng glorious words na may kinalaman sa ating bayan that we are called to be a worshiping nation. True worship is a way of life. True worship is manifesting the life of Christ. And sabi ng Aklat ng Roma, offer your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship, your reasonable service. And offer your bodies, and of course, let the Christ in us use our bodily forms. Kaya naman, in true worship, things are being divinely done because in true worship, the life of God is physically present on earth through our bodies. Kaya Amen. purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Amen and amen. And of course, marami na tayong kasama dito sa comment section ngayong gabing ito. Unang-una na dyan, si Frenilyn Hernan. Blessed day po Samba Pilipinas. And si Angeli Año Nuevo. Great day po mga kasamba. Si Pastor Tay Elnar Magpantay. Good evening po Dad Ma'am and Samba Pilipinas. Of course, our Tatay Reggie. Hello po. Nandyan. Hello po sa inyo from Stuttgart, Germany. Wow. Our beloved Tatay Reggie Ocampo. And si Tita Marie Suaco, great day po Samba Pilipinas. Si Lizelle, great day po Samba Pilipinas. Sino pa ba ang mga nandyan? Si Eileen Manalo, blessed day po, #Samba Pilipinas. Hello mga kasamba Pilipinas, sabi ni Pastor Anay Malu Magpantay. And si Graciel Fuentes, great day po Samba Pilipinas. Ganon din si Ate Tess Agliam, great day po Samba Pilipinas. Blessed day po. Blessed day Samba Pilipinas, sabi ni Kuya Jonathan Constantino. Si Rafaela Joy Dampitan, great day po Samba Pilipinas and family. Si Deborah Dampitan, great day po Samba Pilipinas. Si Ate Maylin Kim from South Korea, great day po Samba Pilipinas. Isaiah Joshua Magpantay, great day po Samba Pilipinas. Ganon din si Kuya Boyd Cruz, great day po Samba Pilipinas. Mine Aguila shirt, sabi ni Kuya Jonathan. Nga, maraming Ayan, of course. salamat. Ito anak ay of course regalo sa akin itong suot ko ngayon. At meron pa itong kakambal anak eh. Meron Yes. pang Black yan, isa, no? Black. Actually, yung shirt po na yan ay meron siyang, what do you call that? Printing. I don't know, yung anong tawag sa parang QR, no? Parang power. Pwede nyo siyang i-scan. Once you scan the QR or yung Spotify icon na yon ay madediretso kayo doon sa Spotify with the song katulad ng mga Agila. So, Alright, anak. High-tech, anak. Ang t-shirt na ito. and we are planning to have our own merch at matagal na natin plano ito. Correct. At ngayon ay medyo ito na nagkakaroon na ng linaw ang gagawin nating mga song teas na gagawin natin. So magkakaroon tayo ng mga song na nakaprint sa ating mga shirts na Correct. pwede nyong i-scan ang mga QR codes niyan and you'll be directed to the Spotify account and the song itself. So abangan po ninyo ang Correct. mga t-shirts and iba pang paraphernalia na ilalabas natin. Alright? Alright, yan ay sa pamagitan anak ni John Constantino na of course nagregalo sa akin ng t-shirt na ito at napaganda ng kanya mga ginagawa sa kanyang parang printing press ba yun na kanyang business na kung saan ay
napakaganda ng mga we are in a way promoting itong mga ating mga songs, God-given songs na nagtataglay ng letra at musika na may kinalaman sa ating paglalakbay bilang isang bayan, may kinalaman sa history, may kinalaman sa mga principle ng Panginoon na kung saan ay talaga naman even in our church ay pwede natin itong may promote at abangan po ninyo ang marami pa mga ating mga God-given songs na kakaroon tayo ng mga t-shirts na mayroong kinalaman sa of course sa technology na ito na pwede nating gamitin. Talaga naman napakaganda rin ng mga design na sinasagawa. Mayroong mga bagong t-shirts anak na nilabas about sa tipan, napakaganda nun. Kaya naman, ayan, abangan po ninyo ang ating mga palabas na mga merch at purihin ng Panginoon sa patuloy na anumang bagay na ating ginagawa ay ito ay mag-contribute sa nangyayaring pagkilos at paggalaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Yes, amen and amen. Paabahan nyo lang po ang mga papalabas na mga kagamitan na yan. At soon, very soon na po yan. Alright, sino pa nandyan? Si Pastor Anaisa, si Kuliado, grade po, hallelujah. Yan. And si Kuya Arnold Belina, grade po, hashtag Samba Pilipinas, si Eileen Manalo. Power po, si Kuya Jonathan Constantino, wow, excited ako sa Tibok Tees. Of course, Tibok, Tibok ng puso. At marami pa mga songs ngayon and especially right now na mga singles na ang nauuso. So every release ng singles natin pwede tayong mag-release din ng ating merch. And also si Pastor Anay Marie Esponilla, grade po Samba Pilipinas family. Alright, yan ang mga kasama natin so far sa ating comment section. Anak, yung tagumpay na ating si One Will ay talaga naman na tayo nagpapasalamat sa Panginoon na ang mga batang ito, si One Will Joyo, si Yuan at si Majesty, na kung saan ay pinalaki ng kanilang mga magulang sa isang makadiyos na environment, godly environment. At of course, alam natin si One Will na bahagi ng UNAS band ay wala siyang ginawa kundi talagang umawit na mapapuring awit sa Panginoon simula sa kanyang pagkabata at ngayon ay patuloy natin nakikita ang kanyang kontribusyon sa larangan ng musika at bilang bahagi ng maestro singers ng CLSU. Sila anak ay nagkaroon ng tagumpay. Sila ay nag-champion, national champion sa ginanap na kompetisyon dyan sa lugar ng Iloilo. Some of the highlights ng mga sinasabi po ni Papa, nakakita nyo na sa inyong mga screens. So yan po ang Central Luzon State University Maestro Singers. So basically they are the representative of the university. Actually, I believe may mga kasama sila sa Region 3 na mga ibang universities din. But for their specific category, yun po yung standard choir competition, ay ang CLSU Maestro Singers ang nag-uwi ng top place. Sila ang nag-champion, top 1 Congratulations! And actually si our very own One Will Joy Colyado, si Ate Yuan, ay part niyan and also one of her batchmates sa elementary and high school na si Majesty Agripa ay part din ng grupo na yan. Congratulations once again to Maestro Singers of CLSU. Alright anak, bigyan lang natin din ng pansin yung formation na nangyari dito sa mga bata na ito na ngayon ay kabahagi ng CLSU Maestro Singers na kung saan sila ay dumaan sa godly education. Naniniwala tayo na talagang true worship is a way of life at sa lahat na aspeto nito, maging sa edukasyon ay kailangan na ang imprenta ng salita ng Panginoon at ang imprenta ng lakad ng buhay ng may Kristo ay mailapat sa kanila. Kaya sila ay graduate anak sa ating Bride of Jesus Christ Learning Academy na kung saan ay maraming mga bata ang dumaan dito at
kayo ay produkto niyan, anak, ano? Kayo ni Micah, and of course, si Joshua, si Ina, at ang ilan pa na ngayon ay talaga namang nagiging kasangkapan at nagagamit ni Lord upang imanifesto ang imprenta ng galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Yan, godly education, when we talk about godly education, isa sa mga schools, aside from BOJC of course, ay na nasa Tagaytay yan, BOJC Main, Bride of Jesus Christ. Learning Academy Main ay ngayon ay nasa Tagaytay po yan. Pero yung pinakita kanina, that is our school, dyan sa Cabanatuan City, ang Yes. Glory of His Presence Learning Academy. Ayan ang ilan sa mga estudyante na yan, no, kanilang presentation. Of course, si Irene, isa dyan, ang anak Yan. ni Joshua, si Chloe, anak naman ni Franz, ilan sa mga members ng ating Samba Pilipinas team. Correct. And also, yung mga bata dyan, marami pong mga kabataan na nandyan talagang they are being exposed to the environment of godly education. Yan naman po Correct. ay dito sa San Jose City, Nueva Ecija, ang Jesus Generation Learning Academy. Ayan. Yan naman ay makikita nyo dyan, isa sa mga bata na nandyan dyan ay si Divine Lidonia. Yan, anak naman siya ni Ara, ni Deborah Dampitan, at yan naman ang kanyang mga pinagagagawa sa kanyang school. And si Alright. Covey Nathan, I believe, ay nag-aaral na din sa isa sa mga schools natin dito sa San Jose City, ang Jesus Correct. Generation. So, congratulations once again, and of course, we would like to thank ang pinanggalingan, of course, nabanggit nyo po kanina pa si Yuan at si Majesty. correct. At sila ay hinandle nila Tatay Morris, Nanay Susan, and Sir Moses, Ma'am Tonet, during their time here in San Jose. Ayan. Anak, ito ay ating sinishare sa ating mga kasamba Pilipinas na ating we are talking about here yung importance ng godly education, sapagkat naniniwala tayo sa aligning ourselves sa sinasabi ng banal na kasulatan, train up a child in the way they should go. When they grow old, they will not depart from it. And of course, alam natin that through worship is manifesting the life of Christ even in the area of godly education. Amen. Amen and amen. Very important po. Isa sa napakalaking factor ng ating pag-raise up ng next generation is godly education. So, vital ingredient of this move of God. Okay. We just came from the Summer Family Camp. Mamaya, after ng first song natin, ay pag-uusapan natin nila sa pangyayari sa ating naganap na summer camp. Talaga namang powerful, power pack. Grabe si Lord. Grabe si Lord sa mga ginawa niya sa camp na ito. But before that, of course, our first song for tonight is the theme song of the recently concluded summer camp that we had. Ang title po ng awiting ito na sinulat, ang letra nito ni Dad Elmer, at ang musika nito ay nanggaling po sa akin. So it's a collaboration between the two of us. Ang title po nito ay Holy Family of God. Holy Spirit is hovering. Divine conception is happening. Spiritual birthing is continuing. The God kind is reproducing. Divine nature is activated. The life of Christ is manifested. The Word of God in the flesh form, as the body is being transformed. We are the whole
Spirit is hovering. Divine conception is happening. Birthing is continuing. The God kind is reproducing. Divine nature is activated. The life of Christ is manifested. The Word of God in the flesh form as the body is being transformed. We are the holy family of God. We are the holy family of God. We are the holy family of God. Moving by the eternal principle towards our eternal destiny, growing in His love, build us one body. We are the holy family of God. 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 The glory of the Lord is shining. The glory of the Lord is here. Turn to your right, turn to your left. Led by the Spirit, the holy family of God. 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 Holy family of God. The holy family of God. The holy family of God. Amen. Ayan. Praise God. Praise God. Sabi na aklat ng John chapter 1 verse 12, those who receive Him are those who has been given an authority to be children of the living God. Sabi ng Panginoon, tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. And we belong to the holy family of God. We have in us the DNA of God as we receive the Lord Jesus Christ. The Lord liveth in our physical bodily forms. And so therefore, we can really overcome. Katulad ng sinabi ng Panginoon, even as I have overcome, you will also overcome. Kaya naman tayo magtatagumpay laban sa lahat na mga gawa ng works of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, the lust of the flesh. We will overcome. Tayo ay magtatagumpay because we have in us the divine nature, the nature of God. At lahat ng mga anak ng Diyos ay mga mananagumpay. We are far more than conquerors. We belong to the company of the overcomers. Kaya naman, tayo ay patuloy na nagkakaroon ng reproduction. The Holy Spirit is hovering.
divine conception is happening. Spiritual birthing is continuing as the God kind is reproducing. Kaya mga minamahal, alam natin that this is all by the Holy Spirit, this is by grace, at alam natin na dumadami ang lahi ng ating Panginoon Diyos. We are occupying, we are multiplying, at kaya katulad ng isa na sa nirelease natin, anak, na mga sa mga God-given songs na binigay sa atin, yung iyong bagong song na You and Us, ang Occupy, ay talaga naman nakikita natin ang mga letra, ang mga musika na pinagkakaloob sa atin mula sa trono ng Panginoon ay patuloy na kakaroon ng kontribusyon sa atmosphere na ating kinikreate, at ito'y nagsisilbing mga binhi na mga salita ng Panginoon because these are all aligned to the eternal principles. Alam natin na ito'y nagsisilbing binhi ng galaw ng Panginoon, nagsisilbing binhi ng mga salita ng Panginoon na ito ay ating na-convey sa mga platforms na meron tayo, and even musical platforms katulad ng YouTube, ng Spotify, ng Apple Music, ng Amazon, at sa lahat pa ng mga musical platforms ay tayo ay patuloy na nagiging responsable. We are rising into faithfulness kung ano man ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, at sa ganon ay tayo ay makiambag sa mga ginagawang pagkilos at paggalaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. And speaking of new songs, of course, yung mga recent releases po ng Samba Pilipinas, dyan po yung sa katawang ito, Maluwalhati Ka. You can watch that because it has a music video. And for the Spotify links ay malapit na pong ma-upload yan sa mga Spotify accounts, of course. Correct. Elmer Magpantay. And sa UNAS po yung Occupy, and malapit na rin po siyang mailagay sa Spotify, Apple Music. And also, meron tayong mga paparating na mga bagong songs. For example, just the one that we sang earlier, itong Holy Family of God, yan po ay patapos na rin ang recording niyan. So malapit na natin siyang i-release sa sa music video rin, magkakaroon tayo niyan, and Samba punta rin yan sa Pilipinas! Spotify, Apple Music, YouTube, and Facebook as well. And meron po akong dalawang video. Ang title po nung isa ay Salamat sa Tupan. Pwedeng mabago ang tao, wrote, yung pwedeng title mag-iba po ang ng estilo. Armas ng Bayan. Yun. So, yun po yung mga bagong songs na paparating po natin. At pakiabangan po ninyo ang mga releases ng mga awitin na yan. Anak, ito ay may kinalaman sa godly music, na kung saan ay naniniwala tayo through worship ay sa way of life in every aspect, at alam natin, tunay na pagsamba sa makadiyos na musika. Of course, yung kanina napakita natin, tunay na pagsamba sa makadiyos na eskwela. At of course, tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera, at marami rin tayong updates sa mga godly businesses na patuloy na binubuksan ng ating Panginoon, at kasama rin natin ang ating Reverend Nay Connie. Nakita ko na siya ay kasama natin, nakikiambag sa atin, anak, ngayong gabing ito kasama ang kanilang tribo ng Coloma Tribe, yung kanilang local church na kasama natin sa ating komunidad ng Bagong Bayan, the New Nation, na kung saan ay kinabibilangan ng mga group of churches na nagkaroon ng tipanan at tumatakbo sa portion na meron tayo as a community, na ito ay ating ay function na kabahagi sa kabuuan ng kanyang simbahan. Tuloy-tuloy, anak, ang mga bagay na ginagawa ng ating Panginoong Diyos, at of course dito sa ating online station ng Samba Pilipinas, at sa programa na una nating inilaunch dito, ang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, ay patuloy na we are into articulating itong mga glorious words spoken of us, and into meditation, into having that divine imagination na kung saan ay nakikita natin ang mga
bagay na sinasagawa, the details and ito specifics of our portion, our role in participating on what the Lord God is doing upon His church, and of course, bilang bahagi ng kanyang simbahan, ang ating bayang Pilipinas ay patuloy na mayroong pangitain anak ng siglo Pilipino, 100-year rise of our beloved nation into our glorious destiny. And in line with that, anak, ay nagsasagawa tayo ng mga events na katulad ng Siglo Pilipino events at ng Occupy. And this coming April 23 and 24, merong Occupy 6 na ito'y gaganapin sa Bicol. Malapit na po ang Occupy 6 Prayer Congress, and that's going to be dyan po sa Bicol to mobilize the church as agent of change. Yan po ay pinapangunahan ng ating mga patriarchs, Papa Ernie Abella and Dad Solomon Ocampo. That's going to be April 23 and 24. So makita-kita po tayo dyan sa Bicol. Kami po ay pupunta dyan. In particular, ako at si Cody Christoph, yan. because we are going to also minister through praise and worship. Correct. Yan po katulong ang buong team ng Occupy. So first time namin sa Bicol, and sa mga kakilala nyo mga taga Bicol, you are all free to send the poster that's Nandiyan posted dyan po sa mga Facebook accounts po Nandiyan natin. ang address, anak. Yes po, yung address nandyan, yung time, and also the dates ay nandyan po yan. Some more details ay registration ay nandyan po sa poster na yan. So pwede nyo i-share yan sa mga kakilala Kaya ninyo na nasa Bicol right now. Alright, anak, Occupy. At of course, ang song na Occupy ay patuloy na ating isi-share dyan sa lugar ng Bicol. And of course, tuloy-tuloy ang pagkilos ng simbahan. Sabi nga ng nasa poster na sinabi na ating Patriarch Tatay Ernie, as the church goes, so does the nation. Amen. Ayan. Kung saan patungo ang simbahan, ay doon patungo ang bayan. Amen and amen. Marami na tayong mga bagong kasama sa comment section. Si Samuel Pinili, amen po. Ayan, amen. Sabi ni Eileen Manalo, si Pastor Tay Alan Espolilla. Yes, we are the Holy Family of God. And of course, si Tatay Sosimo Domingo, amen po. Si Nay Malu Magpantay, hallelujah. Si Frenelyn Hernan, yes Lord. Si Pastor Tay Elnar Magpantay, ang CEO ng SODSO Educational Consultancy Services na patuloy na namamayagpag sa platform na yan. And we are all blessed by our company. That's our company, SODSO Educational Consultancy Services. Ayan, anak, ang ating imprenta sa tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera, at alam natin it is blossoming mula sa mga batang walang hanap buhay ay nagkaroon ng tagumpay sa kanilang pagiging empleyado, nagkaroon ng mga negosyo, at of course the Lord God led us to have our own company at nasimula ng kumpanya ng SODSO, at tuloy-tuloy ang tinatawag natin na effortless dimension. Indeed, in true worship, it is not us doing things. Things are being divinely done. It is God who is moving, at alam natin, we are entering, as we co-labor with Christ, we are entering into that effortless dimension. Amen. Some of the highlights ng ating award na nakuha just recently, ayan yan po, nakikita nyo sa ating screen right now. Ayan yung trophy. Ayan, ano ba tawag niya? Plaque. Yung plaque. Alright. Andun yung logo natin. Ayan, kitang-kita nyo naman yung SODSO with the Samba Pilipinas logo at the Yes. middle. Yan po si CEO Pastor Tay Elnar at si Ayan. Clem. So yan ang ating Diyan yan, nakikita nyo yung SODSO na logo sa likod. That is our SODSO Cafe. So yan ay nasa Dasmariñas, Cavite for those of you. And alam ko marami nang talagang mga mga parokyano na laging nandiyan dyan Correct. nakatambay sa Kaya SODSO nga. Cafe natin. So God bless SODSO Working more space and din more. sa anak. diba? Amen. Yes, working space for those of you who are studying and having online work. You can use the facilities of SODSO Cafe. Correct.
And also, yan din ay office, of course, ng Social Educational Consultancy Services. At the same time, it is a cafe. Makikita nyo, maraming mga kabataan dyan kasi malapit yan sa mga schools. In particular, yung Lasal Dasma ay Correct. malapit dyan sa vicinity na yan. So, Marami rin. Anak, tayo mga businesses na nandiyan dyan, pwede natin ipakita. yes, At dyan ito, po. anak, ay ating, what we are saying here is that in true worship, alam natin things are being divinely done at alam natin true worship in the area of godly finances ay Yes. nakakapasok ang buhay ni Kristo. Ano? Ibig sabihin, manifestasyon ng buhay ni Kristo sa pamamahala ng pera. Ilan yan At sa yung mga- kanilang nugget, anak, na ilan sa mga businesses, ano? Yan course, po, para- makikita ninyo ilan sa mga businesses. Actually, meron tayo ilang stores pa sa South po? sa 11, no? Around 11 plus yung ating sa Indang, ano, meron silang dalawa doon. Of course, yung Mash Bowl ba yun? At of course, yung Tipanan Cafe. Yan. So, Nandun dyan po doon. lahat yan sa South. And meron din tayo dito sa Norte. Of course, those are our Divinely done po. godly, we call it godly businesses. Yan. So, yan. Alright. So, of course, aligning dito sa sinasabi natin sa tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera. Because true worship is far more than singing songs. At alam natin na ang kanilang main nugget dyan, ano, yung principle na kanilang sinusundan is that the purity of prosperity is prosperity continuously being used for God's glorious agenda and for the fulfillment of His perfect will. Amen. So napaka-importante na si Kristo nagmamanifesto sa larangan ng pamamahala ng pera upang sa ganon ay ang pera ay maging kasangkapan upang mangyari, maganap at matupad ang kalooban ng Diyos dito sa lupa kagaya sa langit. Amen and amen. So, yan po yun. Yung binabanggit ni Papa kaninang nugget natin. So, yan po. And I believe we had some celebrations this past few days pa. Isa Oo na nga. po dyan ang anniversary ni Dad Elmer at Mami Malu. Oo Happy nga. Thank you, Lord. anniversary to our patriarchs in our tribe. Yan po ang kanilang 36th year anniversary. Ayan. At salamat sa Panginoon sa 36 na taon ng katapatan niya at pagbabasbas niya sa aming union ng iyong mami anak, si Yes. Nay Malu. At of course, biologically, spiritually, ay merong mga bunga ng aming pagsasama ang patuloy na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya purihin ang kanyang banal na pangalan Amen. sa 36 years 36 years. ng aming pagsasama. Yes, and some of our church family members ay nag-celebrate ng kanilang mga birthdays. Si Pastora Nay Marie Esponilla, Happy belated birthday. happy birthday po. Of course, si Tay Eddie Henovia na nag-celebrate ng kanyang 80th birthday. Ay belated happy birthday to Tay Eddie. And later, makakasama natin siya. Nandito siya ngayon sa San Jose City. Sino pa ba mga nag-celebrate ng birthdays? Sino pa? Yun lang. Alright, and then the anniversary. So, yun. And of course, ngayong araw na ito ay 11th month na ni Siglo Boy. Ayan, kaya nga. Happy 11 months, Siglo Boy. 1 month to go. 1 month to go and he's turning 1 already. Ganun kabilis. So, we thank the Lord for our bunso, our Siglo Boy. Alright. Ayan. Marami tayong mga nadagdag na comments dito. Si Tay Elnar Magpantay. Amen and amen po. Salamat po, Lord. Salamat po. Thank you, Lord, for 36 years. Sabi ni Ninay Malu Magpantay. Si Deborah Dampitan. Thank you po, Lord, for our Dad Elmer, Mami Malu. Si Ate Maylin Kim. Happy anniversary po, Tay Elmer and Nay Malu. Ayan ang mga dagdag comments natin pa so far. Correct. Alright. Ayan, And anak. that's yung ano pa, yung camp po. Yung nakaraang camp. Okay, correct. Yes, at kagagaling lang po namin sa aming summer family camp na ginanap dyan po sa Tagaytay. And it was amazing. It was a blast. Lahat po ng Correct. nangyari talaga. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa ating Pilipinas. bayang Pilipinas. Yan po ang mga Alright, pictures ganda ng pa. venue, oo nga. Ayan po ang venue natin. Of course, that Yan, is Papa natin Ernie yan. Abella and sino ba yan? Ha? Ayan. May kuha pa palang ganun. Ang Yan. ganda. Powerful camp ang nangyari po. Correct. There. Ayan, grabe ang talagang
Yeah, nagkaroon din ng water baptism pa. Correct. Ayan, But ating because of the Reverend Dad facility, and we were able to do that. So, ayan yung mga bagong bautismo. Yan po yung bago umuwi. Diyan po yan sa lobby ng ginanapang hotel. Of course, si Tay Bian yan, no? At saka correct. si Tay Elnar and Tay Yeah. Alan. Correct. Alright. Yan po yung last day na yan ng ilan sa mga highlights, mga workshop na ginawa po ni Papa Ernie Abella. And yan po yung nag-share kayo nung gabi. Kayo po ni Nay Malu. Napakaganda anak ng mga sinare ng Yes. ating Reverend Dad Solomon na Yan. kung Salamat saan sa tita. ay talagang mga principles, mga aligned sa eternal principles kung paano tayo lalakad bilang holy family of God. Of course, to godly couple, to godly parents, godly children, godly family, building up a godly community, na kung saan ay may kinalaman sa godly nation. At of course, Holy Family of God, may sinasabi ang banal na kasulatan about sa holy nation. At alam natin in 1 Peter 2:9, we are a holy nation. Yes. Maraming nation, but not all nations are holy nation. But we are part of the holy nation, the holy family, rising, and building up a holy nation indeed, as the Lord God is continuously moving in a very, very powerful way. Kaya mabuhay ang galaw ng Diyos. Amen. Ayan, for the longest time, we had a full pack camp. So, meaning marami tayong ginawa. Nabanggit ko nga kayo, water baptism. Nakita nyo kanila ilan sa mga highlights ng sports. Yung earth ball, Earthball, basketball. Wala ba akong highlight, Hagay? Pero isang magandang highlight din, anak, yung nangyari nung first day, kung Ano po saan ba yan? talaga the flow of the Holy Spirit, Ayan. yung apoy ay patuloy na bumaba at talagang grabe, yung travail, grabe yung intercession, grabe yung groaning, and even roaring for the nation of the Philippines, of course, transformation of the nation, ang isang bagay na ating nakikita dito, in line sa siglo, sa vision ng siglo Pilipino. Yes, na-remember ko po yun, yung kayo ay nilayhen si Dad, no? Oo At nga, nagkaroon talaga ng flow, talagang matinding flow of the Spirit. anointing of the oil, di ba? Yes, the Para sa anointing mga of the oil. fathers. I remember the song that was sung during that time is yung Oh, the Glory, no? Oo. Talagang grabe ang mga Talagang nangyari. grabe. Powerful camp. All right. Yeah. And of course, tonight, we're going to release another song, a Korean version of the recently released song of Samba Pilipinas. Sa katawang ito, Maluwalhati Ka, yun po ang release natin ngayon. Pero Korean version. So Wow. maririnig po natin yan because of the limited time that we have. Alright. Tatawagin na natin si Okay. Ate Ina pa. Ayan, anak, ito ay may kinalaman sa, of course, sa godly music, maka-Diyos na musika, at alam natin na kung papaano nagtataglay ng mga prinsipyo ang Panginoon, na mga prinsipyo ng Diyos na nakalapat sa mga godly o God-given songs na binibigay sa atin ng Panginoon, ay alam natin para ito'y may share natin naman sa mga bahagi ng katawan ng Panginoon sa ibang bansa, ay kailangan natin ng mga translation ng mga God-given songs natin, and the Lord God provided us ng interpreter o translator na pwede nating may translate. Magkaroon tayo ng mga version, international version, and one of which is ito nga Korean versions ng ating mga God-given songs, na kung saan marami na tayong nai-release na pwede na tayo makabuo ng isang album na mga Korean versions ng ating God-given song. So we are just rising into faithfulness sa ating toka, sa ating mandato dito sa Samba Pilipinas platform, na kung saan ay meron tayong online station, meron tayong programa, at dito sa programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas ay ating pinararaan. We are talking about, we are conveying, we are relaying this technology of true worship na kinabibilangan ng lahat ng aspeto
maging sa pagpapamilya, sa edukasyon, sa gobyerno, of course, sa musika, of course, sa negosyo, at sa lahat ng aspeto ng ating lakad kay Kristo. Because true worship is manifesting the life of Christ. All Yan right. po. Amen and amen. And sa ngayong gabi ay ating welcome si Ate Ina Dampitan to sing this song for us tonight. Ang song na ito, ang sa katawang ito, Maluwalhati Ka. Anong Korean version title nito, ate? 이육신에서 봐. Okay, sige. All right, let's hear this worship song unto the Lord. 주님, 주님의 자비로 제 몸은 주님이 기뻐하시네. 고령한 산재물로 드리십시오. 제 예배가 합당하게 되기를 바랍니다. 할 모든 일에 주님께서 드러나시며 생각할 것은 주님께로부터 비롯된 할 말은 주님께서 주실 것이다. 이 육신에서 주님 영광 나타내고 주님의 자비로 제 몸을 주님이 기뻐하시네. 고락한 산재물로 들으십시오. 제 예배가 합당하게 되기를 바랍니다. 할 모든 일에 주님께서 드러나시며 생각할 것은 주님께로부터 비롯된 할 말은 주님께서 주실 것이다. 이 육신에서 주님 영광 나타내고 이해 주님께서 드러나시며 생각할 것은 주님께로부터 비롯된 할 말은 주님께서 주실 것이다. 이 육신에서 주님 영광 나타내고 모든 일에 주님께서 드러나시며 생각할 것은 주님께로부터 비롯된 할 말은 주님께서 주실 것이다. 이 육신에서 주님 영광 나타내고 이 육신에서 주님 영광 나타내고 이 육신에서
you, Lord. Purihin ang Panginoong Diyos, ano? At habang ako'y nakikinig, parang talagang masasabi mo na ito ay parang Korean song talaga, ano? Pero of course, ito ay version ng isa sa ating mga God-given song dito sa Samba Pilipinas sa platform Samba Pilipinas Originals. Kaya naman makikita natin na talagang mayroong nangyayari. Grabe ang mga ginagawa ng ating Panginoon, and lahat ito ay grasya, lahat ito ay biyaya, lahat ito ay divinely done. Alam natin that in true worship things are being divinely done, that eventually those things that the Lord God has done in the Spirit is going to be fulfilled, is going to be manifested, is going to be demonstrated. And the good thing is, the more the things divinely done are being fulfilled and manifested in the natural, in the physical, the more things are being divinely done. So it is a cycle na kung saan walang makakaawat, ika nga ng witness ng isa sa ating mga God-given songs. Ang galaw ng Diyos ay tuloy-tuloy, hindi ito maawat, hindi ito mapipigil, pupunuin ito ang buong daigdig. Amen and amen. Babasa na tayo mga comments because right now ay meron din tayo makakausap ngayong gabing ito na nabanggit ko nga kanina that he celebrated his 80th birthday just this past few days, and makakausap natin siya because he is here right now in San Jose. But while we're waiting for him, and tignan muna natin yung mga comments natin dito sa comment section natin. Glory to God po, sabi ni Rafaela Dampitan. And amen, sabi ni Kuya Jonathan Constantino, si Frenalyn Hernan, amen po. Si Tatay Zosimo Domingo, Lord, salamat po sa aming katawan, maluwalhati ka Panginoong Jesus, sabi ni Pastor Tay Alan Esponilla. Sabi naman ni Isaiah Joshua Magpantay, thank you Lord that beyond every tongue and dialect we can still worship you because true worship speaks one language, the language of God. Amen and amen. Glory to God, sabi naman ni Tito Raymond Dampitan. And amen and amen po, sabi ni Pastor Tay Elnar Magpantay. And si Deborah Dampitan, amen po. Ayan, sino pa ba mga nandito? Happy anniversary Dad Elmer Magpantay and Mami Malu. Sabi ni Romel Fileo. Blessed day po, Samba Pilipinas. Sabi ni Leonie Gula. Si Ate Maylin Kim, happy anniversary. At yan ang mga bumabata. And tonight, ay ready na tayo. And makasama natin ngayon ang isa sa aming mga members sa aming church family. And just recently, he celebrated his 80th birthday. Kaya talagang it's a time of celebration for him. And tonight, he's going to be with us and kakausapin natin siya, intervene siya ni Dad Elmer tonight. So let's welcome Tay Eddie and Novia. Ayan, welcome anak dito sa ating programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. At salamat sa Panginoon na ikaw ay dinako sa lugar na ito upang makasama mo kami na i-celebrate ang iyong 80th birthday. At talaga namang grabe ang galaw ng Diyos, grabe ang binibigay sa iyo ng Panginoon na mahabang buhay. At talaga naman kayong mag-asawa ay naging tapat. Salamat sa iyong passion. Salamat sa iyong times and moments with the Lord at sa iyong zeal na paglingkuran pa ang Panginoon. Kaya isa kang inspirasyon na anak, Eddie here is one of our spiritual sons sa lugar ng Dasmariñas, Cavite, at siya'y nagawi dito upang makasama kami na at least ay mabigyan ng parangal ang Panginoon sa 80 taon. Very inspiring, mga kasamba Pilipinas, na kung saan imagine na tayo ay bibigyan lahat ni Lord ng mahabang mga taon, ay tayo ay mga naglilingkod sa Kanya. Talaga namang grabe, manifesto natin ang Kanyang buhay sa lahat ng panahon. Ayan, Eddie, siguro ay maganda bumati ka muna sa ating mga kasamba Pilipinas.
Magandang hapon po sa lahat. Ako'y nagagalak at mukhang iiyak. Pero pinipigilan kong umiyak dahil I'm on air worldwide. Wow! Wow. Hindi lang grabe, sobrang grabe si Lord. Kaya ako'y nagpapasalamat na makasama ko ang Godly People, Godly Songs, tsaka yung platform ng Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po tayo. Ayan, maraming salamat sa iyong pagbati. At talaga naman nakaka-inspire ang iyong buhay sapagkat ikaw ay isa sa testamento na ang Diyos ay masagana ang biyaya, masagana ang kanyang grasya, at talaga naman sa iyong 80 taon, ngayon nakaka-travel ka pa mag-isa. At of course, malakas na malakas pa. Alive and kicking. At talaga naman, nakikita ko ang passion mo na ikaw ay makaambag sa mga ginagawa ng Panginoon. At very sharp pa rin ang iyong mind, sa mga scriptures. Marami kang mga alam na mga salita ng ating Panginoon. At talaga nakikita mo na ito ay nagiging imprentado sa iyong lakad. Kaya siguro ay magbigay ka anak ng at least mga ilang mga testimonies sa loob ng mahabang taon papaano ang Diyos ay talagang patuloy na kumikilos sa iyong buhay. Alright, anak. Wala akong masabi, no? Ang masabi ko lang na talagang napakapalad ko na ako'y pinili ng Diyos upang makabahagi sa galaw ng Diyos dito sa tinatawag nating galaw ng bansa ng Pilipinas sa ating platform na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Napakapalad ko na makabahagi. Nasa edad kong ito ay hindi ko rin akalain na marating ko at maranasan ko ang pinakamasayang birthday ko sa araw na ito. Na kung saan ako ay binigyan ng pagkakataon ni Lord na makapag-slice ng cake, makapag-blow ng candle, bigay ng mga godly people tulad ni Malo, ni Cecil, Tay Elmer, Tay Mark, at ang lahat na nandito. Kaya ako po ay nagpasalamat sa Panginoon na actually ang aking testimony, hindi pa siya nag-uumpisa pa lang siya. Mag-uumpisa pa lang actually. So maybe later, pwede po siguro akong makasama uli dito. Maybe 10, 20 years later. Wow! Kaya nakakatuwa talaga na siglo siyang na yun, Panginoon. sa siglo na, 20 years to go, 100 taong ka na. Meron ka nang makukuha sa gobyerno. Pero far more than, 100,000 na binibigay ng gobyerno sa nakakaabot sa 100 ay ang napakaraming mga grasya, biyaya, at katulad nga ng sinabi mo, ikaw ay talaga nagpapasalamat sa Panginoon na maging bahagi ka ng takbuhin ng siglo Pilipino, ng pangitain na pinagkaloob ng Diyos sa ating bayang Pilipinas, na tayo ay makapag-arise bilang mga, sabi ng mga glorious words spoken of us, missionary sending nation, launching pad of the gospel, burning bush of Asia, and of course, a light to the nation, at worshiping nation. Kaya naman, ang lahat ng mga glorious words na ito na sinabi ng Panginoon through His men and women, ay ikaw ngayon ay isa sa mga recipients nito na kung saan you are inspired. Kaya katulad ng sinabi mo, anak, na siguro later, 20 years later, ay ikaw ay makapag-testify pa ng maraming imprenta ng Diyos. At talaga naman, nakikita namin sa iyo na ikaw ay isang malaking testamento na nagko-contribute ng mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos, na kung saan ang iyong pagtayo pa lamang dito ay nakikita na namin na ang Diyos ay masagana ang biyaya, ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pangitain, Katulad ni Moses, anak, 80 years old nung siya ay gamitin na matindi ng Diyos, ay sa yung 80 years old na tinanggap mula sa Panginoon, we never know, could be the start of something great and glorious
na ibibigay ng Panginoon sa iyong lakad kay Kristo. Okay, tayo, maraming salamat po. Because of your guidance, Tay. Alright. Amen. Amen. Ayun, di ba? Kita nyo, kahit 80 years old na yan, tayo pa ang tawag sa akin because he is considering me as a representative ng Panginoon para sa kanyang lakad ay magabayan siya sa mga pangitain pa na nilagay ng Diyos sa kanyang puso. Nagkukwentuhan kami, marami pa mga kanyang aspiration, mga desires. Paano siya ay magiging kabahagi ng paglilingkod. Kaya nakakatuwa, purihin ng Panginoon na mayroong mga ganitong klase ng mga anak ng Diyos na kahit na kanilang edad ay dumadami, pero dumadami pa rin ang kanilang pagnanasa ng Diyos ay maparangalahan. Amen. And of course, hindi natin papayagan na hindi makapag-encourage tayo, Eddie, sa ating mga listeners and viewers for tonight. Sabi nga ni tayo, Eddie, kayo na worldwide. At isa na sa mga patunay niyan si Ate Mylene Kim na nasa South Korea ngayon. At ilan sa ating mga brethren in South Korea na nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Makasama natin ating beloved Patriarch Tatay Reggie. From Germany, our beloved Patriarch Tatay Reggie. Of course, tayo Eddie, isa lang just a short encouragement for those people listening to us tonight and watching us, na encourage nyo po sila what it takes to really last that long in serving the Lord in the ministry, and right now that you are already part of this move of God. So talagang sabi nga po ni Papa, it might be the start of something glorious and great that the Lord God is going to do in your life. So ano po ang masasabi nyo sa mga nagsiserve kay Lord sa mga panahong ito, at encouragement po from you? Sabi nga ni Abraham, sabi niya, Abraham, hoping against hope, believe na pwede niya makuha si Isaac. Ganon din siguro sa akin na mga vision na binibigay si Lord, na ipinapakita si Lord. So, yun din ang ang pananaw ko na what God has spoken will come to pass. Kaya ini-encourage ko ang mga naandyan, ang mga nakikinig ngayon, saan man kayo sulok ng mundo, ay tutulungan natin ang bansang Pilipinas na bumalik sa kanyang sariling katayuan bilang mga Pilipino. Actually, ako sinasabi ng Panginoon sa akin na ang sabi niya, ang mga Pilipino ay tulad ng Panginoong Jesus. Noong una, hindi ko siya maunawaan. Tapos pinakita niya sa akin yung sinakop tayo ng mga bansang Espanya, Amerika, Japanese, na binusabos tayo. Pero ang sabi ng Lord, katulad kayo ang mga Pilipino napakapalad kasi tulad kayo ng Panginoong Jesus na kung kailan binusabos, na hinampas, tinadyakan, sinipad, niluraan. Ganun ang mga Pilipino, naranasan nyo yan. Kaya kayo, ang mga Pilipino, mapalad kayo sapagkat kayo ay magiging katulad talaga ng Panginoon. So, ang ating foundation, yun ang ating magiging destination. Salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Foundation. Our foundation is our destination. Napakaganda. At kung tayo ay we are founded in the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is our destination. Yeah. Kaya purihin ng Panginoon na sa ating pinapahayag at sinasabi dito sa ating munting programa na kung saan ay alam natin, true worship is manifesting the life of Christ. Amen and amen. Ilan sa mga comments pa, pararaanin ko lang po. Wow, Tatay Eddie, sabi ni Rafaela Joy. Sabi naman ni Pastor Tay Alan Esponilla. Wow, Tay Eddie, guesting ang Samba Pilipinas live. Sabi naman ni Pastor Nanay Malu Magpantay, happy 80th birthday, Eddie. Si Steph May, hello po Tay Eddie. Si Fren, power po Tay Eddie. Happy birthday Tay Eddie, sabi ni Tay Alan Esponilla. Si Isaiah Joshua Magpantay, happy birthday po. Si Ate Tez Minorca,
Grabe po si Lord sa buhay nyo. Thank you po, Lord. Si Rafaela, thank you po, Lord, sa buhay ni Tay Eddie. Amen and amen po, sabi naman ni Pastor Elnar Magpantay. At si Deborah Dampitan, amen and amen po. Thank you po, Lord, for the life po of Tay Eddie. Alright, we were blessed by, of course, the testimony of Tay Eddie. And the more to come, we are expecting more of God's moving in his life. So we are excited for 80 more years and beyond. Amen. Alright, yeah. To immortality. Mortality. Immortality. Immortality, yes. Alright, of And- course, bumabati sa kanya si Pastor Tay Elnar, Pastor Tay Alan. Ito ang mga nagsilbing mga susi para si Eddie ay mai-connect sa galaw ng Diyos. Kaya Amen. purihin ng Diyos. Hello po, Tay Eddie, sabi ni Tay Elna. Alright. At this moment in time, of course, we are already at the ending of our live session for tonight. And we would like to show some of our businesses, godly businesses na mga financial arm ng Samba Pilipinas. Those are our God-given businesses that are helping our mission in Samba Pilipinas Ministries. And one of our sponsors for tonight is none other than Nay Marie Esponilla. Wow! Maraming Maraming salamat po to Pastor Nay Marie for being one of our sponsors for tonight. And for those of you guys who would like to be part of the ministries and the vision and mission of Samba Pilipinas, you can partake and give your portion. Diyan po, pwedeng financial, pwedeng prayers, kung ano man po ang leading ni Lord sa inyo. And yun po ang inyong gawin. And for those of you who would like to know our GCash number, yan po, nakapost na po dyan if you would like to be part of the ministry of Samba Pilipinas. And yun po, yan ang mga business natin. And for tonight, of course, after this live session, meron na uli ang SOTSO Educational Consultancy Services na free webinar for everybody. So, for those of you who are available tonight, you can Meron sila attend the Saturday, webinar. no? And this coming Saturday, meron silang, this Saturday pala yun, no? Meron. Tonight ba yun o this afternoon yata yun, no? Yung kapihan, no? Meron silang guest dyan po sa ating SOTSO Cafe. Yes, So you can thank visit you, that Lord. place anytime that you want. That is open from Monday to Saturdays. And pwede po kayong pumunta dyan to inquire, to know more about SODSO, and just to relax and do your work there. You are free to be at SODSO Cafe. Alright, thank you Lord. Sa buhay ni Tay Eddie, sabi ni Sandra Ray, si Tito Raymond Dampitan, grabe po si Lord sa buhay nyo, Tay Eddie. Any last words for tonight, Tay Eddie? Bago tayo umuwi, ano po siya, pasalamatan nyo yung ating mga viewers and listeners for tonight. Maraming salamat po sa lahat na nagbate, no? Hindi ko man kayo magantihan maybe ng kung ano man mga bagay, pero ang sinasabi nyo, naitanim na po yun sa puso ko. Kaya maraming salamat po. Lalo na po sa mga kila Tay Elmer, Tay Elna, no? Sila Tay Alan, sila Nay Malu, of course, si Tay Mark, at ang mga nandito sa loob, no, ng studio. Wala akong pag-iisip na mangyayari sa buhay ko talaga itong sa araw na ito na napakapalad ko na makasama ko sa aking 80th birthday ang mga godly people, godly songs, at of course, godly na kilos at galaw ng Panginoon sa Samba Pilipinas. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Amen. Happy birthday po ulit sa Tatay Eddie pa. And his last words for tonight. Maraming salamat mga Samba Pilipinas sa patuloy niyong pakikiambag sa amin dito sa ating Samba Pilipinas online station sa programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. At naniniwala tayo ay makakarating sapagkat we are led by the Spirit, because those who are sons are those who are led by the Holy Spirit. And tatandaan mga minamahal, true worship is manifesting the life of Christ. Amen and amen. Maraming salamat for those of you who join us tonight, ngayong Sabado, and every Saturday na po ang ating live session dito sa Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Maraming salamat po. Till next Saturday,
at magkita-kita tayo dito sa ating programa at abangan ninyo ang mga news segments na gagawin natin dito sa ating online station ng Samba Pilipinas. Once again, God bless everybody. Isang sigaw! 1, 2, 3! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Good night, everybody. Thank you, Tay Eddie.